Hi there mga ka-friendship, ikaw ba ay kasama sa middle class sector? Alam mo ba ang middle class ang pinaka-vulnerable sa mga financial mistakes? Pag-usapan natin ang 8 common money mistakes ng mga middle class. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, pag-usapan po natin ang middle class sector po. So how would you know that you are belong to this sector po? Number 1, nakakain ka na sa labas, napapasyal mo na pamilya mo, na-afford mo na yung konting luho sa buhay. Pero ito po, kailangan po natin maunawaan na dangerous itong part na ito. Kasi karamihan po ng mga middle class sector po, marami rin pong gastusin. If you are not aware of these 8 common money mistakes, believe me, you are in for a financial disaster. Kaya kung ready ka na, I would suggest that you get a paper and a pen and I want you to write down if you belong to the middle class sector. Number 1, having car payment. Alam mo ba ang pagbabayad po ng sasakyan ang isa sa pinakamalaking gastusin po na buwan-buwan ang pwedeng magkaltas ng pera po sa atin. Lalo na ito lang po wala akong problema if you are buying a car for need purposes. Lalo na tayo po nasa Pilipinas, hindi masyado maganda ang ating transportation system. Pero kung gusto mo lang mag-upgrade, magmukhang social and you're part of the middle class sector, ang average na binabayaran po ng kada buwan ng isang middle class nasa 20,000 to 100,000. Depende kung anong klase na sasakyan ang gusto mo. Kaya ito lang po mga ka-friendship, 20,000 naman times 12 months at 240,000 pesos a year times 5 years, that's 1.2 million. Diba? So malaki po ang nawawala. Kaya ito lang po parati ko sinasabi, the best car that you can drive is a car that you can buy in cash. What if ang pera ko lang 250,000? Probably the best car that you can drive right now is a second-hand car. Lalo na kung first car mo, okay lang kahit second-hand car yan. Alam mo bakit? At least mapagpraktisan mo. Diba? That's number 1. Number 2, ang kagandahan dito, kahit mabangga, hindi masakit kasi sanay na. Again, it all depends kung afford mo mag-monthly, fine. Pero kung ikaw medyo stress ka, pag-ingatan mo yan because this is number 1 drainer of finances when it comes to the middle class sector. Number 2, money mistakes ng mga middle class is what we call spending more than what they earn. Parang common sense lang yan. Maraming tao po, especially yung middle class sector may credit card na. And alam nyo ba, according to survey and study, ang average na utang ng isang tao na may credit card dito sa Pilipinas, nag-uumpisa yan sa 20,000 up to 88,000 or 100,000 a month. So, grabe, imagine mo lang yung interest at 100,000 pesos times 3.5%, that's 3,500 extra money that we are wasting on a monthly basis times 12 months. Kung yan man binabayaran mo sa interest, that's around 36,000 or more, right? So, gamitin natin ang credit card ng tama. Iwasan natin ang pag-iwan ng balance. Gumamit tayo ng budget, ng cash envelope system or digital cash envelope system para masigurado na mababa po ang ating monthly dues at wala tayong babayaran ng interest. That's the second money mistake. The third money mistake of the middle class is this, getting into bad debt. Let me clarify, bad debt. Ang bad debt po ay masamang utang. Nangutang ka pero walang balik at ganansya. Ang pagkakaroon po ng mga bad debt ay nagpapataw po ng high interest at nakaka-drain ng finances. Kaya nga, very important po, if you are right now a middle class and you have credit card debt, you have other debts, personal loan, ang pinaka-goal mo talaga is to pay off the high interest. Gumawa ka ng debt repayment plan at sundin mo para ikaw ay maging debt-free at mapabuti ang iyong financial health. So if you are in debt right now, I want to speak to you, please get out of debt. Instead of paying the interest, why don't you use the money to invest for a business, to invest to make your money grow? Let's go to number 4. Itong matindi. Money mistake ng mga middle class is what we call as lifestyle inflation. Anong ibig sabihin? The more you make, the more you spend. Himala, nung maliit ang sweldo na pagkakasya may sobra pa, nung lumaki nakita, nagkulang na nagkautang pa. Kaya nga, ang babantayan po natin di yung pagtaas ng bilihin Ang babantayan natin yung pagtaas ng lifestyle natin, yung bibili natin yung mga gusto natin with the money that we cannot afford and the money that we do not have by using again, debt. Iwasan po natin yan. At ito lang po, sino po sa inyo ang guilty of the lifestyle inflation? Type me right now sa comment section. Type me. At least para umamin tayo. Number 5. Nako, ito pa. Common money mistakes sa middle class is pagkakaroon ng tinatawag na bisyo. Ano po yung mga bisyo? Inom, sugal, or be shopping.
Di ba? Sa totoo lang, anything that drains our money, di ba, na really goes to unproductive things, lalo na mga ka-friendship, no? Yung sugal talaga, wala kang kapanalo-panalo talaga. 9 times na nanalo ka, tumaya ka, on the 10th time tinodo mo, ubus ka pa rin. And then pag ikaw, titignan mo naman yung lalo na sa philosophy, no? Yung psychology ng sugal. Pag ikaw ay nanalo, ayaw mo tumigil because you want to earn more. Pag ikaw na natalo, gusto mo makabawi. That's the reason why maglalabas ka ulit ng pera. Kaya nga, mas maganda na lang siguro, mag-ano na lang ako, mag-banker na lang ako. Banker na lang. Number 6 po. Number 6 money mistake ng mga middle class people is impulse buying. Dahil nga, meron ng disposable income. Yun nga, ano pong nangyayari? Bumibili kahit hindi sale. Bumibili sila ng discount, di ba? Oy, ano to sayang, 50% sale, 70%. Nako, iwasan po natin ng impulse buying. Tanungin kita, I want you to be honest. How many times na bumili ka at the end of the bili mo and purchase mo, pag nung-deliver na nagsisi ka? Type CC sa comment section. Yun ang number 1 drainer na mga middle class. Not only impulse buying sa gamit, but also from impulse eating. Di ba? Oy, trip natin, kain tayo, labas tayo. So, normal bill, 1,000 pesos. Pag kada labas mo, kung mga 2 times a week ka lang, that's 2,000 times 8,000 per month times 12 months, that's 96,000 pesos per year. Grabe na mga kapatid. Number 7, okay, money mistakes of the middle class is this. No money for charity. Ito lang, pakinggan nyo mabuti. An average Pinoy, di ba, nagbibigay lang ng 2 to 3% ng kanilang kinikita sa charity. I want to challenge you. Instead na 2 to 3%, mag-set tayo. Start ka muna sa 5%. 5% of your income, kunyari 10,000 ka, mag-set aside ka ng 500 pesos. O kunyari, 50,000 pesos income mo right now since middle class ka. Set 5%. Ano yung 5%? 2,500. I-set mo for charity. From 5%, okay, nakikita mo na nakakatulong ka na sa kapwa, di ba, kung may nangailangan, may na-hospital, meron kang bibigay, gawin mo ng 10%. From 5, you go to 10. So, mag-set aside ka at makikita mo ang pagbabago. Always remember, ito lang po always remember this. The reason why God wants to bless you and me, so that we can become a blessing to others. And last but not the least, the 8th money mistake of middle class people, why they lose money, is because they listen to the wrong financial advices. Kapatid, please, hindi porket na meron ka ng pera, ayun nga, ang nangyayari, napapalibutan ka ng mga tao na talagang walang masyadong alam or nag-aalam-alaman. So, ano nangyayari? Instead na kumita ang iyong pera, nalugi ang iyong pera. Tanungin kita, how many times na nagtiwala ka sa kaibigan mo? Nag-invest ka, di ba? Sumama ka sa negosyo, imbis na kumita, nalugi. So it's very important, not because you have the money, not because you trust people, you must listen to them. Always remember, the people who are closest to us are the people who can hurt us most. If you want to listen, you listen to the right people. You listen to people who have experience. You listen to people na talagang meron ng track record. You listen to people talagang who can really help you. Alam niyo ito mga kapatid, again, what are the 8 common money mistakes of the middle class? Number 1, having big car payments. Number 2, spending more than they earn. Number 3, getting into bad debt. Number 4, lifestyle inflation. Number 5, may bisyo. Number 6, impulse buying. Number 7, wala kang pera for charity. And number 8, you listen to the wrong financial advice. Kaya nga ang tanong, sa mundo ng punong-puno ng oportunidad, hindi mawawala, tayo po ay magkakamali. Kaya ang tanong ko po sa inyo, gusto nyo bang makaiwas sa mga pagkakamali sa pera? Pagod ka na parati ka na lang nagkakamali pagdating sa pera. Kung ang sagot mo ay oo, ganito. Nais kitang aniya na makakuha ng isang libreng chapter ng aking latest book na sinulat ko about 10 utos. Pero hindi ko tutuloy para makita nyo kung ano ba talagang buong title. If you want to get it for free, okay? So, all you need to do is just click the link below or just type utos sa comment section to get a free chapter of my book. So, thank you very much for tuning in. I hope na na-enlighten kayo again in this wonderful episode sa 8 common money mistakes ng mga middle class. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.